Konnichiwa guys! Kamusta na kayo? Ito na naman ako, mag-short video vlog episode na naman tayo today. So ganito nga lang tayo magdamitan sa Japan kasi nga hindi pa tapos yung Fuyu season or winter season. So dito sinabihan ako ni asawang hapon na kunin yung SBI card ko kasi magpapadala daw si asawang hapon ng financial support para sa mga anak ko na nasa Pinas. Sa mga hindi pa po nakakaalam, bago pa po kami nagkakilala ng aking asawang hapon, dati po ako isa ng single mom sa dalawa kong mga anak na Pinoy. Ang laking pasalamat ko nga sa aking asawang hapon dahil tinutulungan niya akong masuportahan ng aking mga anak na nasa Pinas. Bawal pa kasi ako magtrabaho dito sa Japan dahil sa klase ng visa na meron ako. Kaya ang swerte ko talaga dahil nagrepresenta yung asawa kong hapon na tulungan ako sa pinansyal para sa mga anak ko. So, i-date nga daw muna ako ni asawang hapon bago magpadala ng pera sa Pinas. Pagising pa nga lang ni asawang hapon sa araw na ito ay agad na siya naghanap sa internet ng establishmento na mapagkakainan. Kaya ayun, dumiretso na kami sa isang ramen store dahil napakasarap mag-ramen lalo pat sa maulan na panahon. So, lately nga halos araw-araw umuulan dito sa bansang Japan. So, dito nga guys, nagbuklat na kami ng menu. Ang dami nga mapagpipilian na po tayo dito guys. So, hindi ko kasi lahat tinignan yung pages doon sa menu. So, ang nakita ko lang na pinakamahal na ramen ay nagkakahalaga ng Seng Sambiako Goju yen. Siguro more or less nasa 500 ang presyo nito kung i-convert into peso. Kaya siguro naging ganun yung presyo nun dahil meron yung karne ng beef. So habang hinihintay namin ni asawang hapon yung mga order namin, ay napatingin na lang kami sa mga disenyo na nasa loob ng ramen store na ito. Sa bandang dulo nga ng store ay binasa namin ang mga nakasulat. So meron nga daw itong more than 800 franchise shops ang ramen store na ito across the world. So maya-maya dumating na nga yung paunang order namin. So tuwang-tuwa nga ako dahil hinatid ito ng isang cat robot food waiter. So ito na nga yung pangalawang beses na nakakita ako ng ganitong klaseng food server dito sa Japan. At dahil nauna na akong magkape sa bahay at medyo busog na ako, kaya ginaya ko na lang kung anong in-order ni asawang hapon. Maya-maya dumating na nga yung pangalawang order namin. Hindi na nga ako nag-rice dahil ramen pa lang sobrang bigat na sa tiyan. So yun nga, wala na akong ibang ginawa kundi panay video lang. Habang yung asawa kong hapon ay todo serbisyo naman. Salamat palagi yan. Sobrang na-appreciate ko talaga yung asawa ko. Sa totoo lang, ayoko talaga sanang lumabas ng mga araw na to. Kasi naman talagang nakakawalang gana maglakwatsa lalo pat malamig ang panahon. Yun bang tipo na ang sakit sa balat kapag kasi nalubong ka ng malamig na hangin? Dati lagi akong nai-excite tuwing magfufuyo or winter season na. Kung dati-rate gustong gusto ko makakita ng yuki or snow. Pero ngayon, hindi na talaga ako natutuwa. Gusto ko pa rin naman ng snow. Sa totoo nga, sa pangatlong beses kong pabalik-balik ng Japan, isang beses nga lang ako nakakita ng snow. Nataon pa na sobrang konti lang ng snow ng mga time na yun. Yung snow na parang tipong ambon lang, tapos umusok lang yung mga binubuga mong hangin sa sobrang lamig. Mga ganun kalamig lang naman na panahon yung naranasan ko dito sa Japan. Nasa probinsya ng Japan kami nakatira guys, kaya hindi gaanong nag-i-snow sa lugar namin. Buti na lang din talaga kung ganun. Kasi kapag kunwari na taong nasa Sapporo, Aomori, or Toyama na city kami nakatira, abay malamang sa malamang hindi ko po kakayanin yung lamig ng winter season sa mga lugar na yun. So ayun guys, natapos na kaming kumain, inantay ko muna saglit si asawang hapon sa loob ng sasakyan kasi nagyoyosi pa siya. At habang nasa daan na nga kami papuntang Lawson Combini para makapagpadala ng pera sa Pinas, biglang sabi nga sa akin ni asawang hapon, daan daw muna kami ng mall at baka may gusto akong bilhin. Sakto, gustong-gusto kong pumunta ng Daiso dahil kailangan kong bumili ng mga kakailanganin ko para sa gagayahin kong TikTok trend. Meron nga din kami nakita New Balance shoes doon. Yung usong brand ng shoes sa Japan. Yung magandang brand ng rubber shoes na pwede mong ipares kahit sa dress. Ayun, pagkatapos mamili, dumiretso na kami ng Lawson para makapagpadala na. Sobrang grateful ako sa asawa ko para sa lahat ng pagmamahal na pinaparamdam niya sa akin. Kaya talagang naway pagpalain pa tayong lahat sa life para man lang makabawi tayo sa mga mahal natin sa buhay. O siya, paano ba, Mina? Hanggang dito na lang muna, Jane!